Finock up na ni BBM. So at this point, maghukay na kayo ng bunker. May pinost si John Reiter nga na Korean observer, political observer, na this is what's gonna happen in the next few days. Step 1, Iran retaliates. Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi all hit. Check. So nangyari na. All Middle East flights grounded. Strait of Hormuz closes. Iran controls it. Check, check, check. Okay? Step 1 to 3 already happened today. Step 4 to 7 will happen within 72 hours. 8 to 12 by end of the week. May namatay pong OFW sa Israel gawa ng airstrike. Oo nga. Hindi raw siya umabot dun sa bunker. Kasama yata yung alaga niya na namatay. Pagdating sa ganyan, yung mga international conflict, I really listen to the view of John Reiter. Ito yung mga nangyayari. Okay, so matagal naman na talagang may threat na magkakaganyan di ba? Because the Americans believe na nagbi-build ng nuclear capacity si Iran. So, matagal na nagpupwesto si US na i-attack talaga si Iran. Now, whether or not suportado ng mga Iranians yung retaliation, merong dalawang kwento. Ang sinasabi ng mga Americans, natutuwa ang mga Iranians na niliberate sila, di ba? Na niliberate kuno sila, ganyan. But you also see a lot of Iranians who are aggressively pushing back dun sa attack na ginawa sa kanila. For me, ito yung importante doon. If the Iranians are not happy, you cannot stop them from retaliating. So, hindi mo po pwedeng sabihin na, ay hindi, natutuwa ang mga Iranians sa ginawa ng Amerika. 100% you cannot say that. Kasi if there are Iranians who are going to push back, it is conflict. 'Di ba? So parang for me lang yung mga iba na nagsasabi na, ay hindi, gusto talaga ng mga Iranian yung ginawa sa kanila ng US, supported nila kasi oppressive yung government nila. But that kind of reasoning is going to fall apart kapag ka nag-push back yung Iranian government at saka yung mga may mga gathering ng mga tao in support of their leader Hindi wala tayo sa position to say na supported ba ng mga tao yung retaliation ng mga Iranian sa di ba binomba nila yung ibang mga American bases sa Middle East. Siyempre, pagka-observer ka lang, tapos hindi ka naman taga-Iran, di ba? Doon lang tayo doon sa effect ng conflict. We cannot really speak on their behalf. Let us just watch and listen and see what's going to happen. Para we are not in the position to replace our wisdom doon sa mga taong talagang involved doon sa gera. Hindi tayo magsasabi nun Kasi, once na magkaroon ng retaliation, hahaba yan. At pag humaba yan, ipit lahat ng pwedeng maipit. O yan, magagawa mo dyan, may bearing ba yung paniniwala mo? Kung gusto yan ng mga Iranian, kung supported ba ng mga Iranian yan o hindi, 'di ba? So it doesn't matter. So parang feeling ko yung mga ganyang klaseng discussion, masyadong mayabang. Yung parang ay hindi supported naman ng Iran, ay hindi. It's not for us to say. Kasi lilitaw at lilitaw yan. At pagka lumitaw yan, yung impact noon, yun yung importante sa atin bilang bystander. What can the PH do po? Well, everything that we could have done it long time ago. We could have took the neutral stand when it comes to geopolitical issues. Kaso dami nating EDCA sites mababago mo pa ba yan ngayon? Wala na, we're sitting duck. Pag nag-escalate to, we are sitting duck. Mamatay tayo. Ganon. Unfortunately, hindi naman ganun kagrabe, no? I mean, the chances is not, to be honest, I do not really know the chances. Kasi medyo talagang delicates talaga rin tayo. May tayo may mga American bases dito pag nag-escalate yan, abutin tayo. May mga Muslim din dito sa Pilipinas, tandaan natin. May mga kapitbahay rin tayo na Muslim country. So anong magagawa natin? Finock up na ni BBM. Yung pwede natin gawin, finock up niya na. Kasi dapat, we had all prepared for this kind of happening, this kind of situation long time ago. So at this point, maghukay na kayo ng bunker. So yun, may pinost si John Reiter nga na Korean observer, political observer, na this is what's gonna happen in the next few days. Parang timeline on Sung-Hon Lee IQ 276. Kalagay talaga. Verified account sa X, I think, sa X to. The dominoes are falling in days, not weeks, sabi nung post na yon. Step 1, Iran retaliates. Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi all hit. Check. So nangyari na. All Middle East flights grounded. Strait of Hormuz closes. Iran controls it. Check, check, check.
Okay? Step 4, oil spikes to $150 plus. Inflation goes from 2% to 8% overnight. Emergency rate hikes, liquidity dies, tech stocks crater, NVIDIA, Apple, Google, -20, AI bubble pops, 650 billion capex gets slashed, halfway golf money. Step 10, Bitcoin flash crashes below 20K. Margin calls cascade across every exchange. Full market capitulation. So in short, ang pupuntahan natin talagang crash ng economic crash talaga yung pupuntahan. Yun ang direction nito. Sabi niya, step 1 to 3 already happened today. Step 4 to 7 will happen within 72 hours. 8 to 12 by end of the week. Step 8 to 12 by the end of the week. So, in the coming days, matindi yung mangyayari. Sabi ni Maxwell, hello Miss Joey, watching from Doha, Qatar. Sa ngayon, kalmado pa ang kalangitan dito. Kagabi, 65 missiles na intercept. Yes, kakatakot ngayon, labanan ng information, tapos gina-justify gera gamit yon. Hi. Sabi dahil sa Epstein file, kaya ganyan si Trump. Hi Miss Joey, nagtataka lang ako bakit sinasabi na tuwang-tuwa ang ilang Iranian sa liberation ang kanilang form of government is, I guess, religious and political. I do not know, hindi ko rin alam kung pag ganyan tumatagal pa at nagre-retaliate ang Iran, madadamay pa tayo dahil sa mutual defense sa US. Hindi rin ako nagsasalita about what's going on sa US and Iran. Yung Pilipinas nga misrepresented ng international media yung gusto ng majority dito sa Pinas about Tatay D. Totoo. Sabi ni Marivic Nepomuceno, basta ako Miss Joey, I trust Dubai government at feeling safe ako dito. Mas nag-aalala ako dyan sa Pinas kasi alam ko bangagang pinuno natin. Actually, yung mga nagsasend sa akin ng mga OFW, yun ang sinasabi nila, we are fine here, sa totoo lang. Sabi nila, alam mo Miss Joey, mas okay kami dito. Ganito yung sitwasyon, pero ramdam namin na mas okay kami dito. Kasi dito may gobyerno. Kahit para umabot sa hindi maganda yung sitwasyon, alam nila, the UAE government will take care of them. Ganon. Nag-post ako ng maraming mga emergency contact information ng Philippine Embassy sa iba't ibang parte ng Middle East. Dami Pilipinong na bad trip. Dami Pilipino na bad trip na parang, kukontakin naman namin yan. Hindi naman kami bibigyan ng direction. Wala namang mas may tiwala pa daw sila dun sa gobyerno kung saan sila nandun, and they would rather ask help from them rather than dun sa mga embahada natin. And alam mo, yan yung nakakaiyak sa totoo lang. Yan yung nakakabasag ng puso. Sakit sa dibdib. Kasi biruin mo yung mga Pilipino, yung pagkaipit nila sa gera is still a better situation than to go back to the Philippines. Alam mo yun? Nakakaloka talaga. Parang, saka ba nakakita ng ganon, di ba? Na mas gugustuhin pa nung Pilipino, nung kababayan natin, na magstay sa isang gera, sa isang lugar na may potensyal na mag-escalate into a full-blown gera kesa umuwi sa Pilipinas. Grabe. Hello, Miss Joey. Hello. Andito ako ulit. I-continue ko lang yung sinabi kanina ni Kuya dun sa TikTok na sabi niya na yung Middle East daw may bomb shelter daw kami, whatever. Sobrang tawa ko nun kanina, Miss Joey. Actually, dito, nakatira kasi ako sa barangay ni Trump. Ang paligid kasi ng bahay namin, golf course ni Trump. At malapit kami sa US base sa Dubai. Sa Dubai, oo. Opo, sa Dubai. Tapos pag may pumutok, Miss Joey, yung wall namin at yung salamin namin nanginginig. Oo, malapit lang kami. Tapos, ang ko dito kaninang umaga, nag-attempt ako dito kanina na, kasi pag day off ko, nag-walking talaga ako 11 kilometers. Iniikot ko ang barangay namin. Hindi ako kanina pinalabas, hindi ako pinayagan kanina ni security guard dito. Kasi sabi nila, stay at home lang daw kami. Nag-attempt lang ako, pero so, kaya nag-comment. Restricted muna yung paglabas-labas niyo dyan sa Middle East. Opo, kaninang umaga. Oo. Pero kaninang hapon, nag-attempt ako ulit. Pinayagan na ako kasi kalmado na, okay na kami dito lahat. Wala nang kaya nagsabi ako na mas feeling safe ako dito sa Dubai, sa gitnang silangan, kisa dyan sa Pinas. Mas inaalala ko yung kalagayan ng mga kapwa ko Pilipino dyan sa Pilipinas kasi alam ko may sayad ang Pangulo natin.
Ganun lang yun. Pero dito, okay. Mas okay kami dito, Miss Joy, sa Dubai. Wala kaming problema. Ang bad news nga lang is that in Israel, in Tel Aviv, merong Pilipina na hindi raw umabot sa bomb shelter. So, na siya, na tamaan niya. Doon na to kung paano, pero namatay na Pilipina. Parang kasama pa yata yung alaga niya. Hindi sila umabot sa bomb shelter. But aside from that, wala namang ibang na report na fatality involving a Filipino. I posted several announcements ng Philippine government through different embassies. Ang dami mga Pilipinong nababad trip sa totoo lang. Lalo na sa Lebanon. Talagang bad trip sila na parang, ay nako Miss Joey, hindi totoo yan. Pag tumawag ka sa embahada ng Lebanon, wala silang pakialam sa'yo. Sinabihan daw sila na, since pumunta kayo sa Lebanon, despite yung adverse notice, walang pakialam daw sinabihan daw sila na walang pakialam ang Philippine government sa inyo. Well, yun yung claim doon sa comment section. Which is for me is just really so terrible. Kasi kumbaga parang, bombahan po yung pinag-uusapan natin di ba? Bombahan po. Survival po itong pinag-uusapan natin. Talaga ba? Hindi talaga sila kikilos. Hindi talaga, totoo ba to na ganun yung pag-deal ng yung embassy natin sa Lebanon sa mga Pilipino? Ayan. At saka yung mga amo ko, Miss Joy, since kanina pang umaga, naka-impake na sila. At ready na yung ang camping trailer niya ng amo kong lalaki. Kasi anytime, kung anong mangyari, pwede silang umalis kasama ako, pero ako hindi pa ako nag-impake. Pinapagalitan ako ng amo kong babae. Nasaan na yung, naka-ready ba na ang gubag mo? Sabi ko, anong gubag? Wala namang gira na mangyayari dito kasi sabi ko sa kanila, in God we trust. At sinabihan ako ng mga amo ko, ikaw pa talaga ang nagsasabi na in God we trust, hindi mo nyita ka. Ganun yung sinasabi sa akin. At saka handa na sila, nakahanda na lahat dito. Saan yung yung exit plan nila if ever? Punta kami sa bandang Fujairah kasi wala doon malayo sa base. Mapalayo lang kami sa base. Yun talaga yun talaga ang pahamak sa mundo no, US base. Ayan. So ibig sabihin, meron talaga kayong contingency plan if ever na punta kayo sa somewhere na malayo sa US base. Opo. Ma'am Vic, nag-aalala rin ako for you. Makinig ka sa amo mo. Maghanda ka na rin ng go bag mo. Sige, maghanda na rin ako ng go bag. Nasanay kasi 2005, OFW na ako sa Lebanon. Yung unang bombahan sa Lebanon, ganito rin ang nangyari. Pinapanood ko pa nga yung bomba na lumilipad sa kaparangan. Pero parang nasanay na ako. Alam mo yun, yung ganon. Sa kay Lord ko na lang ibinibigay ang lahat. At sabi ko nga, may tiwala ako sa gobyerno dito. Which is really sad, Talagang pinipili talaga ng Pilipino yung, despite the fact na merong ganitong pangyayari, yung mga OFW natin, ang iniisip nila, hindi, mas safe pa rin. Kahit ganito ang sitwasyon dito, mas mapagkakatiwalaan para namin yung gobyerno ng bansa na kinakalagyan namin kaysa sa sarili ng gobyerno. I mean, that's government failure sa totoo lang.